Hello science fans! Narinig niyo na ba yung term na Sunday Scaries or Monday Blues? Dinidescribe niya yung pag tumataas na yung anxiety natin as early as Sunday night hanggang makarating na tayo sa Lunes na kadalasan ay hindi natin gusto. Kumbaga, yung simula ng work week. Pero alam niyo kung anong mas malala? Yung makikita natin na nasa mundo tayong walang weekend. Yung wala ng out-of-town trips, walang long weekend getaways, papunta sa beach with the fam. Paulit-ulit lang na araw ng mga trabaho. Nakakapagod, di ba? Pero naisip niyo na ba kung bakit tayo merong weekends in the first place? Kung titingnan natin ang history, ang weekend ay hindi laging parte ng ating buhay. At ang kanilang existence ay nakatali sa history, sa science, at pati na rin sa ating mga utak. Kaya ngayon, pag-usapan natin kung bakit nga ba naging normal na meron na tayong weekend at bakit parang ang bilis-bilis lang nilang dumaan. Pero bago ko sagutin ang mga katanungan na ito using science, gusto ko munang mag-hi sa ating mga bagong manonood. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong researcher in the field of molecular ecology. At alam niyo ba na pati ang mga chemical reactions na nangyayari sa ating katawan ay kailangang magpahinga at mag-recharge? Isa rin po akong guro. At katulad ng aking mga estudyante, ako po ay excited at masaya kapag weekend. At ang Siyensya ay ang aking science communication channel, kung saan gustong-gusto ko pong pinag-uusapan ang mga nerdy at geeky things na tungkol sa STEM kasi na-excite po ako sa kanila. Hindi katulad ng isang araw na nakabase sa rotation ng Earth o kaya sa isang taon na nakabase sa orbit ng Earth sa paligid ng araw, ang 7 araw na linggo ay walang basihan sa ating astronomy. So, bakit nga ba meron tayong mga weeks o linggo? Sisihin natin ang mga Babylonians, isa sa mga unang civilizations ng ating planeta. Hinati nila ang isang buwan into 7-day cycles na nakabase sa 7 bagay na nakikita nila sa kalangitan. Ang araw, ang buwan, ang Mercury, Venus, Mars, Jupiter, at Saturn. Ang mga Hudyo o ang mga Jews ang nag-adopt ng system na ito at pinakalat sa iba't iba pang mga kultura. Eventually, nahubog nito ang mga linggo na sinusunod natin ngayong araw. Pero alam naman natin na pag tayo ay nabubuhay sa isang capitalist society, kung titingnan natin ang history, trabaho ang importante. Kaya't halos araw-araw ay nagtatrabaho tayo, except kung merong religious breaks na dinedemand ang pananampalataya natin. At ang 2-day weekend, yung Sabado at Linggo, ay na-develop kasi merong religious at industrial reasons. Pagdating sa relihiyon, ang mga Hudyo o ang mga Jew ay nagse-celebrate ng kanilang Sabbath kapag Sabado. Pag naman tayong mga Kristiyano o Katoliko, ang ating araw ng pamamahinga ay pumapatak ng Sunday o Linggo. Pero nagbago lahat yan noong 20th century, nung nagkaroon ng labor movements para paiksiin ang work week. Kaya kinumbine yung parehong religious rest days, kaya nagkaroon na tayo ng modern Saturday-Sunday weekend. Pero to be fair, walang isang tao ang nag-imbento ng 2-day weekend. Pero si Henry Ford ang nag-play ng isang malaking role sa pag-i-implement ng isang 5-day work week noong 1926. Siya ang nagpasikat ng idea na 2 araw na weekend sa US para magkaroon ng panahon para magpahinga ang kanyang mga trabahador. At hindi lang siya nag-iisa. Ang mga labor unions noon ay lumaban para magkaroon ng mas maiksing work weeks at eventually, ang 2-day weekend ang naging standard sa maraming bansa. At alam niyo ba na ang Great Depression ang nakatulong para mas sumikat ang konsepto ng 2-day work week, para mas maikalat ng mga kumpanya ang pagtatrabaho across the whole week. Pero ito yung exciting part. May mga research na nagsasabi na ang isang 3-day weekend ay mas maganda para sa ating mental health at productivity. Noong August 2019, nag-experiment ang Microsoft Japan tungkol sa 3-day weekend. Binigyan nila ang kanilang 2,300 employees ng karagdagang day off every Friday for 1 month. At dahil dito, nakita nilang tumaas ang productivity by 40% at ang kanilang mga empleyado ay mas sumaya. Pero wait lang,
Saan ba nanggaling yung term na weekend? Yung term na to ay obviously nagko-combine ng word na week bilang linggo at end bilang dulo. Pero nung sinimulang gamitin ito sa Northern England, nire-refer lamang nito ang Saturday afternoons hanggang buong araw ng Sunday. Over time, habang nagbago ang work schedules, ang modern 2-day weekend na ang naging normal. Pero sa ibang kultura, katulad ng sa Middle East, ang weekend nila ay Friday-Saturday at hindi Saturday-Sunday. Kakaiba, di ba? Pero kung kailangan natin ng pera at productivity, bakit nga ba natin kailangan ng mga break? According sa mga pag-aaral, pag hindi tayo nagpapahinga, ang ating productivity, creativity, at overall mental health ay nagdudusa. Kaya ang mga weekend ay hindi luho. Isa itong pangangailangan. Nakikita ng mga neuroscientists na ang pagpapahinga at leisure ay nag-activate ng default mode network ng ating utak na napaka-importante para sa ating memory, creativity, at pagre-regulate ng ating emosyon. Kung hindi tayo nagpapahinga, tumataas ang levels ng stress hormones na tinatawag na cortisol sa ating katawan. Pwede itong magdulot ng burnout at pwede ring magdulot ng pangmatagalang masamang epekto sa ating kalusugan. Ang mga MRI scans ay nagpapakita na ang mahabang oras ng pagtatrabaho na walang pahinga ay nagpapaliit sa ating gray matter density ng ating prefrontal cortex. At yun ang parte ng ating utak na responsable para sa problem solving at decision making. Kumbaga, nakakahina ng utak pag hindi tayo nagpapahinga. Ang ibig sabihin nito, ang mga regular break, katulad ng weekend, ay tumutulong para makarecover ang ating utak at mag-function ito ng mas maganda. Kaya lang, at sa tingin ko lahat naman tayo ay nag-a-agree dito, bakit parang ang bilis-bilis naman ng weekend? Kasing bilis ng isang kisap mata. Pero ang weekdays, ay grabe, parang ang bagal-bagal naman nila. Ang dahilan nito ay isang psychological phenomenon na tinatawag na temporal compression, kung saan pag tayo ay nag-e-enjoy, ang mga utak natin ay pinaperceive ang oras na mabilis dumaan. Kaya nga naman pag weekend, pag tayo nagpapahinga o kaya kasama natin ang ating mga pamilya o kaya nag-e-enjoy tayo, parang ang bilis-bilis lang niyang dumaan kung ikukumpara natin sa ating normal na workday na 9 to 5 at puro trabaho lang ang ating kinakaharap. At yun din ang dahilan kung bakit pag tayo ay nagbabakasyon, parang ang bilis-bilis lang niya. Pero pag hinihintay natin yung panahon ng pagbabakasyon, parang katagal-tagal. Pero alam niyo bang pwede nating baguhin ang perception na ito? Nakikita ng mga scientists na ang pagiging mindful o ang pagbabago-bago ng ating weekend routine ay pwedeng magpabagal sa perception natin ng oras. At dahil dito, pakiramdam natin ay mas mahaba ang weekend. Ang ibig sabihin nito ay at least sa pakiramdam natin, mas meron tayong oras para sa ating mga hobbies, para makapunta sa mga iba't iba pang lugar na gusto nating bisitahin at makipag-connect sa mga taong gustong-gusto nating makita. At definitely, yun ang nagpapasaya sa ating buhay. Pero ngayon na alam niyo na ang history at science behind weekends, make sure na sa susunod na weekend, enjoyin niyo naman dahil importante ang weekend para sa isang balanced na buhay. Pero alam niyo ba kung ano pang mas frustrating sa napaka-iksing mga weekend? Yun ay ang kahirapan na simulan ng iyong research dahil kulang ka sa funding. Kaya ngayong taon, gusto po naming tumulong pa sa mas maraming kababaihan through the Scientia Thesis Grant 2025. Pero kailangan po namin ulit ang inyong tulong. Ang fundraising po natin ay nagsimula na noong March 22 at tatagal po siya hanggang August 1, 2025. At bawat contribution niyo po ay nagdadala sa atin palapit sa ating pangarap na mas dumami pa ang kababaihan sa mundo ng STEM. Pwede po tayong mag-donate through GCash at BDO at ang mga details ay makikita sa screen, sa description ng video na to at pati na rin po sa ating social media channels. May hirapan po kayong mag-donate? Okay lang, pwede pa rin po kayong tumulong. Paki-share po ng ating fundraising link sa inyong mga kaibigan, katrabaho at mga kakilala dahil baka po sila ay merong kakunting sentimo na pwedeng maitulong sa ating fundraising. Tulungan po natin ng mas marami pang kababaihan na gawing katotohanan ang kanilang mga pangarap. But what do you think?
Maganda bang paiksiin natin ang work week sa 4 na araw na lang at 3 days na ang ating weekend? Kung hahaba ang weekend, anong gagawin mo? Magkwentuhan naman po tayo sa comment section below.